Isang nakakabiglang revelasyon ang lumutang ngayong araw hinggil sa muli planong pagdukot kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa mga ulat, matagal na raw itong pinagplanuhan ng kasalukuyang Pangulo na si Kuting Jr. base sa mga natuklasang ebidensya mula sa isang lihim na imbestigasyon ng mga ahensya ng seguridad. Ilan sa mga inilabas na ebidensya ay mga liham, komunikasyon sa digital platforms at testimonya mula sa mga dating tauhan ng administrasyon na nagsasaad ng posibleng sabwatan upang patahimikin si FPRRD. Ayon pa sa mga ulat, nagsimula raw ang tensyon sa pagitan ng dalawa matapos lumabas ang ilang di pagkakaunawaan sa mga sensitibong isyong pambansa. Patuloy pa rin ang pag-iimbestiga ng mga otoridad at hindi pa nagbibigay ng formal na pahayag ang Malacanang ukol sa kontrobersya. Samantala, nananawagan ng publiko ng katotohanan at makatarungan para sa dating Pangulo. Bantayan natin ang mga susunod na hakbang habang lumalalim ang krisis sa loob mismo ng pamahalaan. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. At ito, panoorin po natin yung pahayag ni Kitty Duterte mapatungkol ho sa pagkidnap kay Pangulong Duterte. Grabe itong mga papanoorin natin ngayon, mga banatero. Sobrang mainit-init pa, nagbabaga pa. Marami tayong mga re-reaction ng mga video rito na kung saan ay yung mga hindi may paliwanag ni Auntie Claire. Yan naman si Auntie Claire kasi. Alam mo, patagal lang Alam nyo, eto na lang may mga kaibigan akong OFW na parang pinagtatawanan na yung bansa natin. Nakakalungkot lang isipin, nakakalungkot lang na marinig yun na yung ibang mga lahi ay tinatawag tayong yung daw natin sobrang magulo. Yung ating bansa. Kung ipahatid pa nila yung sinasabi nila parang tayo daw ang pinakamagulong bansa sa buong mundo. Dahil nga tas wala daw sa ayos. Hindi kasi isipin nyo bakit 'di ba katulad niyan yung pag-travel ni Marcos Jr. dati sa iba't ibang bansa na merong ang pondo na 84 million na tayo. Wala naman naging saysay. Sabi nila para daw makakuha ng investment sa ibang bansa na mag-i-invest dito sa Pilipinas hanggang ngayon wala naman pumapasok na investor dito. Katulad na nga lang yung China na nga lang ang nagtiwala at nagtiyaga dito sa bansa natin. Yun pa yung kinakalaban ng administrasyong Marcos. Biruin mo yung mga equipment dun lagi nilang pinag-iinitan yung mga Chinese. Samantalang China ang pinakamalaking export investor sa buong mundo. Wala kapag bangag talaga yung presidente. At ito na nga grabe yung mga binitawang salita ni Kitty Duterte mapatungkol sa pagkidnap sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At talagang napanood ko pa ngayon na napaiyak talaga silang mag-ina. Hindi, alam nyo yung nararamdaman natin na sakit. Kasi isipin nyo na lang ako napaiyak ako, kayo, umiyak din kayo nung panahon. At hanggang ngayon alam ko, inubo pa rin ako. Hanggang ngayon alam ko na malungkot kayo sa nangyari kay Pangulong Duterte dahil dinala siya sa Netherlands. Paano pa kaya yung kanyang pamilya? Paano kaya yung kanyang mga anak at lalo na to itong bunso niyang anak na si Kitty Duterte at ang kanyang asawa, kanyang partner na si Mama, anong pangalan nun? Nakalimutan ko. Basta yun na nga yung nanay ni Kitty Duterte. Isipin nyo na lang maigi yun. Kung sila nga nalulungkot sila ng sobra, kung tayo nalulungkot tayo ng sobra sa ginawa kay Pangulong Duterte, paano pa kaya yung lungkot na nararamdaman nila? Kaya nga ito yung mga papanoorin natin ngayon at ito may isang
may isang tawag dito, may isang hindi pala bago muna, ito muna yung pag-usapan natin, no, yung puro ayuda lang. Hindi, alam nyo, ito hindi ko talaga tumawari na kasi ito talaga nagmumukha talaga itong video, itong 20 pesos per kilo ng bigas. Alam nyo, ito talaga yung dapat sinita, ewan ko na lang ha. Hindi ko alam kung ito ba ay strategy lang o sadyang strategy talaga ito ng Comelec. Kunwari, sinita, pero parang kasi isipin nyo, etong 20 pesos na yun, hindi talaga 20 pesos per kilo ng bigas, hindi talaga to tatagal. Biruin mo pumatong nga lang ng 60 pesos, pumatong nga lang ng hanggang ngayon, ito na lang, isipin nyo, 60 pesos per kilo ng bigas. Pero bakit napaka hirap pa rin ng mga magsasaka ngayon? What if pa sa 20 pesos per kilo ng bigas? Kasi ito napakadali lang nito. Bibili ako ng mahal, tapos ibibenta ko ng mura. So anong purpose nun? Ang purpose nun is pangpaganda lang. Masabi lang na natupad yung pangarap. Masabi lang na, tinupad ko yung pangako ko na 20 kilos na bigas. Pero, ang impact nun, tayo kawawa. Kasi binili itong 20 pesos per kilo ng bigas. Binili yan sa mahal na halaga. At yung pera niyan, pera natin. Pera ng gobyerno, pera ng bansa natin, ng mga Pilipino. Tapos ibibenta mo ng mura. Diba? So isipin nyo, alam nyo, ako wala naman akong problema. Sana nga talagang magkaroon at maibalik yung mga ganitong presyo ng bigas sa Pilipinas na nagkakalaga ng 20. Pero isipin nyo maigi. Unang-una, para tayong ginawang tanga ng gobyerno. Bumili sila ng mahal na bigas, tapos tawag dito, bumili sila ng mahal na bigas kasi binenta ng mura. Malamang sa malamang nito, kasunod dito, utang na naman si Marcos. Paalala lang po 16 trillion po ang utang na ng Pilipinas. Ongoing to 17 trillion na po. Kaya kayo, medyo kabahan na kayo. So ito, panoorin natin to. Pinatikos ng mga kilalang political analyst ang pagpapatupad ng programang 20 pesos kada kilong bigas at ang pamimigay ng ayuda ng pamahalaan. Anila, ito ay hindi lamang issue ng timing at kakayahang panatilihin, kundi may malalim umanong bahid ng politikang pansarili. Narito ang report ni Prince Tripoli. Pasok, Prince. Yan ay pagpapatunay lamang ng bangkarote na talaga ang utak ng mga namumuno ngayon sa ating bansa. Dahil ang kanilang pinaiiral ay pagmumudmod ng ayuda. Bangkarote. And in this kind, ayuda na in kind. Hindi naman makakaresolve ito. Matapang ang binitawang pahayag ni Adolfo Paglinawan, isang batikang political analyst laban sa kasalukuyang administrasyon. Para sa kanya, ang pagbebenta ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo sa Visayas ay hindi maituturing na solusyon sa mahal na presyo ng bigas. Binatikos niya ang tila pagsasantabi ng gobyerno sa prinsipyo ng supply and demand na isang konsepto sa ekonomiya na anyay sinagasaan para lamang magmukhang may ginagawa. Ipinunto rin niya ang umano'y kalokohan sa mekanismo ng pamimigay ng bigas kung saan kulang at hindi makatotohanan ang computation nito. This is a price manipulation. This is, inabolish nila yung law of supply and demand. Talagang pilay na, no? Bangag na talaga ang mga sa katuparan ng mga polisiya ng gobyerno. Samantala, para kay Professor Froilan Calilo, ito lang alam nyo, maganda naman din talaga sana to Wala namang problema talaga sana to, tong 20 pesos per kilo ng bigas. Malaking tulong to sa mga kababayan natin. Kaso,
Mali kasi talaga yung proseso. Mali yung ginawa nilang proseso dito. Hindi nila talaga pinag-isipan. Kasi nga, kaya hindi nila pinag-isipan kasi nga ito ay isa lamang palabas. Isang bagong upcoming movie. Nakakagiliwan ng mga Pilipino. No? Ito yung talaga ito ay palabas lamang kasi ito lang eh. Kung gusto ng Administrasyong Marcos na magkaroon talaga tayo ng murang bigas, una nilang gawin dapat, ponduhan nila yung mga magsasaka natin. Kaya anak ng teteng, ito isipin nyo maigi. Sa abono pa lang, magkano na po ang isang sako ng abono? Nasa 2,000 plus na. Tapos magbibenta ka ng bigas 20 pesos. Per kilo, o sabihin na natin 50. Wala akong calculator dito. 50 times 20. Oh, magkano yun? Kulang-kulang pa po yun sa pangbili ng abono. Pang-spray pa para sa mga kuhol. Pang-spray pa para sa mga damo. Bayad mo pa sa mag-aararo. Bayad mo pa sa magpipilapil. Bibili ka pa ng binhi. Magkano binhi? So, isipin nyo maigi na lang ho yun. Ito sa mga tiga Luzon, alam ko yung iba dyan, hindi, walang karanasan or walang tinatawag na alam. Hindi naman lahat, no? Pero sa mga tiga Luzon, walang, yung mga pinanganak sa Maynila, hindi nila alam kung ano yung kalakaran ng magsasaka. So, isipin nyo maigi, sa 20 kilos na bigas, ano pa po ang kikitain ng mga magsasaka dyan? At bakit, ito na lang, napakaganda nga ho nung suggestion na kung gusto mo makabili ng mura na bigas, ponduhan mo yung mga magsasaka. Pag naponduhan mo ng sapat na pangangailangan nila, yung mga magsasaka, dun ka na makaka-harvest, dun ka na makakakuha at makakaani ng murang palay na gagawing bigas or mapupunta sa bigas. At yung bigas na yon, pwede mo na ibenta ng mura kasi nga may pondo, may may tinatawag na sapat na lakas or sapat na kapangyarihan yung mga magsasaka na pwede nilang ibenta ng mura yung kanilang mga palay kasi nga may pondo sila. Halimbawa na lang yung abono, sagot ng gobyerno. Lahat ng magsasaka sa buong Pilipinas. Yung pang-spray, sagot ng gobyerno. Yung pangbili, puhunan para sa mga palay na pananim, pangtanim diyan sa mga lote nila, sa mga lupa nila, libre. Ang talagang magiging sakripisyo lang, ang magiging pagod lang talaga na or magiging bayad lang talaga or ng mga magsasaka, yung pag-araro, pagpilapil, pag-alaga doon sa palay, yun lang talaga yung manggagawin nila. Alam nyo, napakadaling solusyonan na talagang kaso ito pa isa. Halaki ho ng utang ng Pilipinas. So kung poponduhan po yung mga magsasaka ng Administrasyon Marcos, kung pupunduhan nila magsasaka, anak ng titing, utang na naman sila. Kasi kung yun talaga ang gusto ni Marcos, unang taon niya palang ginawa niya na yan. Kaso hindi niya kagustuhan to eh. Hindi niya gusto to. Kaya niya lang to ginawa para ipamukha sa inyo na ginawa niya yung pangako niya. Sa madaling salita, ito ay isang malaking palabas lang. Nabubulol na ako sa sipon ko. Totoo naman eh. Yung sinasabi ni Vice President Sara Duterte na ito ay palabas lang, pakitang tao lang, hindi tatagal. Totoo yun. Pustahan tayo, biglang mawawala to. Mawawala bigla tong bigas na to eh. Una-una, Luzon. Ito na lang, Visayas. Ito, hindi ko sa sinasabing huwag tulungan ng Mindanao at Visayas. Pero kung usapang makakaraos ka, kayang iraos ang isang araw sa Visayas. Sabihin natin isang linggo. Magsaging ka, kamoting kahoy, gulay,
Ang daming pwedeng makain sa probinsya. Sa Luzon. Pindot ko pa yun, ha. Isipin nyo na lang sa Luzon, anong gagawin ng isang pamilya na wala man lang mataniman ng gulay, walang mapagkuhanan ng saging, kamote. Kung totoo sana to, at kung pang matagalan tong 20 pesos na kilo ng per kilo ng bigas, bakit hanggang ngayon di pa rin namin danas? O sige, sabihin na natin pina-stop ng COMELEC. Okay, pina-stop. Ang tanong pa rin talaga dito, hanggang kailan yan? Ito talaga malabo na kasi talaga itong mangyari. Ano lang to, isang kayabangan lang. Ang pinakamaganda nga, ulitin ko, pondohan ng gobyerno ang magsasaka, bigyan ng gobyerno ang bawat pamilya dito sa bansang Pilipinas, okay ang lahat. Kahit ano pang mahal ng bilihin na yan, kung yung mga Pilipino may kanya-kanyang hanap buhay, pang matagalan, walang sinabi ang mahal ng ano na yan. Totoo po yun. Kaso kadalasan ngayon, puro ayuda. Ayuda tatagal ng 3 days. Bukas nga na. Diba? Anong mapapala mo dun? Ito, parte to ng ayuda. Akala nyo ba? Parte yan ng ayuda. Ang masaklap pa niyan, ginawa tayong tanga. Pera natin ang binili dyan sa mahal na presyo, pera din natin ang ibibili sa murang presyo. Diba? Ginawa tayong tanga. Masaklap dyan eh. Huli at kapansin-pansin ang timing ng programang ito. Ipinangako raw ito noong 2022. Ngunit bakit ngayon lang ipinatutupad sa mismong panahon ng nalalapit na halalan? So I think I agree with the decision of the COMELEC na wag muna itong ipatupad, at least for the moment, because this may be considered, as an act of legitimate vote buying on the part of the government. Kinwestiyon niya rin ang mismong batayan sa kabuang desisyon ng naturang programa. Maling-mali raw ang pagkukwenta at ipinilit lang ang 20 pesos kahit hindi ito realistic batay sa kasulukuyang presyo sa merkado. Alam mo, ang mechanics nito ay mga bobo nag-isip. Unang-una, ang presyo ng bigas, 33. Tapos pamumudmod ng mga local government units na nagsishare ng 650, ang national sa local 650, so 13. So binawas nila 20. Samantala, para naman kay Professor Calilong, malinaw na tila pabuya ang 20 pesos na bigas sa mga botante na isang uri raw ng vote buying mula sa gobyerno. May ganun na talaga. Let's face it, if you're going to, let's say, buy rice at the normal price, let's say, of 50 pesos, but then again, here's the government giving it to you for 20, parang lumalabas yung 30 pesos dyan, para bang vote buying na rin, kasi yun yung difference between 50 pesos and the 20 peso rice. So I believe this is something na talagang na talagang naayon. And saka ito pa, kung totoo to, dapat ang ginawa nila do pagtapos na eleksyon. Totoo yun. Halimbawa, kung gusto talaga nila, kasi hindi naman siguro masyado ng tanga si Marcos at yung mga advisor ni Marcos na, wag natin gawin yan muna. Mag-i-eleksyon, masasabihan tayong vote buying. Diba? Pagtapos na lang natin na eleksyon ibigay para sampal sa mukha ng mga mga nagsasabi na vote buying to. Pwede naman, ilang days na lang, tapos na eleksyon, doon, ipatupad nyo ulit. Ipatupad nyo ng ipatupad. Ang tanong, hanggang saan? Hanggang dito, wala pa rin kami. the question here is the sustainability, not just the timing. Ayon sa kanya, ang usapin dito ay hindi lamang kung kailan ito isinagawa, kundi kung hanggang kailan ito kayang panatilihin. Ang tunay na pagsubok ng programa ay ang consistency at kakayahan nitong magtagal. Nagpabala ang dalawang analyst. Ang programang ito ay baka raw pansamantalang aliw lamang at isang uri ng pantakip sa mas malalim na kakulangan ng gobyerno. Na nga lang ang pinakaano pa dyan, kung yung 35 tsaka 29 na ibinibenta nila noon na bigas ay hindi tumagal. Saglitan lang. Tapos itong 20 tatagal. Ito nga saglit lang Kung kunwari
Nanaginip ako. Hindi ito, panaginip ko. Nanaginip ako kahapon na ito ay talagang planado na ng Comelec at ng kampo ng Marcos. O ngayon, gagawin mo ha. Sisitahin nyo yung 20 kilos na bigas. Kasi parang magmumukhang vote buying. So at least may magagawa na tayo na tatatak sa isip ng mga Pilipino na nagawa natin yung ating pangako. At pagtapos ng eleksyon, gagawa na naman tayo ng issue sa mga Duterte para matabunan at makalimutan ng mga Pilipino yung 20 pesos na bigas. Ang galing ng mga putang ina nyo. Ay. Ay, nako, diba? Hindi totoo naman eh. Yun naman talaga eh. Obvious naman eh. Yun ang dalihan, diba? Tangina, huwag nyo kami lokohin. Alam na namin yung taktika nyo. Pero yan lamang ay panaginip. Ito, kinidnap nila ang tatay ko. Ito po yung panayam ni Kitty Duterte na talagang dito siya naluwa. Panorin natin. Sa kauna-unahang pagdalo ng anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Kitty sa rally ng PDP sa Quezon City, muli niyang iginiit ang pagkidnap sa kanyang ama. Aniya, imbis na unahin ng pamahalaang Marcos Jr. ang mga mahahalagang isyu ng bansa ay mas inaatupag pa ng gobyerno ang pagsira sa kanilang pamilya. Si Paul Montibon sa detalye ng balita. Kinuha nila sa amin, sa ating lahat, higit sa lahat sa akin, ang tatay ko. Noong March 11, 2025, nasaksihan ko ang pagkidnap at pag-abuso nila sa tatay ko. Emosyonal na humarap sa publiko si Kitty Duterte sa kanyang kauna-unahang pagdalo sa rally ng PDP laban sa Quezon City. Sa kanyang talumpati, hindi nito napigilan ang maluha habang inaalala ang marahas na karanasan ng kanyang pamilya, lalo nang ipinagkanuno ng gobyernong Marcos Jr. ang kanyang ama sa mga banyaga na walang due process. Imbis niya natugunan ang malalaking problema ng bansa, ay mas inuuna pa niya ang pagsira at pagpapabagsak sa kanyang pamilya. Imbis na krimen, korupsyon at kahirapan ang pagtuunan ng pansin ng pamahalaang ito, inuuna nila ang pagsira sa pamilya ko at sa lahat ng kaalyado nito. Dahil dito, isang pakiusap ang binitawan ng batang Duterte sa publiko, lalo na't ilang araw na lang ay botohan na. Pumili tayo ng matino at matapat sa paglilingkod, kasi kung hindi, kawawa tayong lahat at ang mga susunod na henerasyon. Mahalagang magkaisa tayo sa araw ng eleksyon, May 12, 2025. Suportahan natin ang PDP laban sa senatorial slate o mas kinikilalang Duterte. Mag-vote straight tayo at mag-block vote tayo upang mahirapan silang mandaya. Habang ipinaalala naman ng common law wife ni dating Pangulong Duterte na si Hanilet Avancenia ang habilin ng dating presidente sa mga Pilipino ngayong eleksyon. Magtanda na tayo. Pumili na tayo ng mga taong matino, matapat at yung magsisilbi sa bayan, hindi pagsisilbihan ang sarili. So, nung nasa loob kami, binisita namin ang papa niya, binili niya talaga. Suportahan nyo ang Duterte. Kung hindi, kalimutan nyo na lang daw siya. Bumuhos ang emosyon ng mag-ina habang inaawit naman ang kantang Pilipinas, Duterte pa rin. Hindi, wait lang ito, alam nyo, paano ba gagawin ko? Nandadaan ko naman ba sa panaginip? Pero ito hindi ko po hinihiling na mangyari. Ayoko pong mangyari ito kay lalong-lalo na kay Pangulong Duterte. Alam nyo, nanaginip ako Doon sa panaginip ko,
nabalitaan ko lang din sa panaginip ko tong sasabihin ko. Alam nyo, may plano ang mga anti-Duterte kay Pangulong Duterte na kapag dinismiss or tinatawag na papauwiin na si Pangulong Duterte sa Pilipinas ng ICC ng Netherlands. Alam nyo, madilim po at grabe, brutal po ang plano ng mga anti-Duterte. Na kapag nangyari daw ho yun, etong si Pangulong Duterte, Pangulong Rodrigo Duterte ay kapag sila ay naging no choice na, kasi pilit kasi talaga nilang hinahadlangan na makauwi si Pangulong Duterte, lalo't nitong darating na eleksyon dahil alam naman nila kung ano ang impact ng mga Duterte at kung gaano kamahal ng taong bayan ng mga Duterte. So alam nyo, dun sa panaginip ko, talagang pinagpaplanuhan ng mga anti-Duterte na patayin na lang si dating Pangulong Duterte basta wag lang siyang makauwi or makaapak dito sa bansang Pilipinas. Alam nyo, kahit panaginip lang yan, pag naiisip ko medyo, hindi pala medyo, ako ay natatakot na sobrang nalulungkot dahil alam nyo, may mga tao na kayang kumitil ng buhay, kayang magsakripisyo ng isang buhay para lang sa kanilang kapakanan, para lang sa kanilang kagustuhan. Grabe sa bansa na, grabe sa mundo, no? Sobrang sama, sobrang tawag dito, sobrang garapal nila na para lang sa kapakanan, ng kapangyarihan na tumagal at sa kagustuhan nila kaya nilang kumitil ng buhay ng isang tao at hindi lang basta na Pilipino, kundi isang Pilipino na nagmahal ng tunay at talagang nagmalasakit sa bawat Pilipino dito sa Pilipinas. Ayoko na ituloy kasi nagigi-emotional ako. Mababaw luha ko pero yun sana kahit panaginip lang yun sana naman samahan nyo ako sa pagdarasal na yun ay hindi pa rin talaga mangyari. Na alam naman natin at sinabi namin din mismo ni Vice President Sara Duterte na kayang-kayang gawin ng administrasyong Marcos yun or yun ng mga anti-Duterte kasi gawain naman daw talaga nila ayon kay Vice President Sara Duterte na pumatay ng kanilang mga kalaban sa politika. Pero alam nyo, medyo nakakalungkot lang na bakit kailangan, wag naman na sanang umabot pa sa ganung pamamaraan, no? At ayun nga, kailangan natin talaga na magdasal na sa oras na binitawan na ng ICC or ng Interpol etong si Pangulong Duterte ay ipanalangin natin na makabalik siya ng safe sa Pilipinas at walang mangyari sa kanyang masama. At syempre sa lahat ng Duterte family, alam nyo mga kababayan, marami pa po tayong aasahan na darating na mga issue at mga gagawin ng administrasyong Marcos laban sa mga Duterte. Sa tutusin, kung sa 100%, 50% pa lamang po ang kanilang nagagawa. At sa tutusin, marami pa po, may 50% pa na mga gagawin nilang kawalangian laban sa mga Duterte para lang mapagtakpan yung kanilang kapalpakan na ginagawa nila sa ating gobyerno. Lalo na yan, may 3 years pa po na panunungkulan si Marcos Jr. So yung 3 years, alam naman natin na etong 3 years na to, ang dami niya nang ginawa. May 3 years pa siya na mas marami pa siyang gagawin. Kaya talagang lalong-lalo na sa darating na 2028 election, presidential election, doon talaga sobra siguro doon na talaga sila parang magiging na sila doon. Magiging kung yung sungay nila bilang demonyo
ay isang ganun lang, baka pagdating ng 2028 presidential election, maging sanga-sanga na. Na sana, wag ho nating hayaan yung. Kaya nga, pilit ho namin palagi. Kami ay nakikiusap. Kasi tayo din naman may kinabang nito eh. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!